Good day mga ka-backyard. Medyo matagal-tagal na din simula nung huli na nakagawa ako ng video or nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Though active naman tayo sa ating Facebook page, pero dito medyo matagal-tagal na akong hindi nakakapag-upload. So ngayon i-update ko lamang kayo. Patuloy pa rin naman tayo sa kung ano yung nakasanayan nating gawain before noon nag-start pa lang ako mag-vlog, no? So, ito, update ko lamang kayo. Meron pa rin tayo mga mangilan-ngilan na papisa dito sa ating tinatawag na budget meal incubator, no? So, pasensya na kayo kung hindi na ako nakakapag-update sa inyo or malimit na lang, no? Medyo na busy din kasi tayo. Itong video na to, papakita ko sa inyo yung mangilan-ngilan sa kinabibisihan natin, ano? So, peak season ngayon, breeding season, napakarami ng order natin ng incubator. So, as usual, pag breeding season talagang dagsaan yung mga order ng or nagpapagawa ng mga unit nila, no? Iba-iba. From small to large capacity ay gumagawa na tayo ng mga incubator na ganon. So, ito yung pinaka-budget meal natin. Nag-i-start to from 1,800 before. Ngayon ay nasa 2,000 na, no? Dahil hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na tumataas na din ang presyo ng mga bilihin. Or pati syempre, yung mga presyo ng materyales ay naaapektuhan. Kaya, ganun na lang din yung bigla ang pagtaas ng mga units natin. So, papasilip ko po sa inyo yung mga gawa natin na mga incubator, no? So, ito po yung tinatawag natin na budget meal, mga ka-backyard. Sa Shopee ko ito nire-release. Yan. Ito yung pinakaloob niya. So, pag tinawag natin budget meal, ganyan lang siya, no? Wala siyang tray. Pero, yun, nakita nyo naman po kanina na proven and tested na ito. So, sa mga duda, ayun po yung patunay na talagang kahit ako mismo, ito po ang gamit ko, no? So, yan. Ito yung naging reason kung bakit hindi na tayo masyado dito sa ating active dito sa ating YouTube channel, ano? So, yan mga ka-backyard, lahat ng to sold na. 6 lang ang nakaya ko today. So, meron tayong 14 na i-out this week, no? So, hindi pa natin alam kung yun ay madadagdagan pa dahil nga breeding season ngayon, kaliwat kanan po ang order natin, no? So, yan yung pinaka-budget meal incubator natin, mga ka-backyard. Ngayon naman, papakita ko sa inyo, gagawa naman tayo ng tray, ano? So, from dito sa plyboard natin, dito na ako kumukuha ng pang tray natin. So, dito naman, ito yung ginagamit natin para dun sa ating 120 capacity. 3 layer yon, ano? Sa isang buong incubator, 3 ang trays. So, yan. Gagawa tayo ngayon, ipapakita ko sa inyo yung proseso ng paggawa ng tray. So, dito tayo nagbe-base kung anong ginagamit nating materyales, anong ginagamit nating tools sa paggawa, sa pagpa-pricing natin, ano? So, ngayon, kailangan natin ng ganitong klaseng kahoy para dun sa tray. So, para magawa to, syempre, puputol tayo dito sa ating plyboard, no? So, gagamit tayo ng jigsaw. Syempre, magkukonsumo ito ng kuryente. So, yun, no? So, bilang nagnenegosyo, dapat talagang kinoconsider lang din natin lahat ng gastos natin from materyales, sa mga gamit natin para mapabilis yung trabaho, no? Kuryente, syempre labor mo, no? Especially yung mga materyales, doon talaga tayo napapamahal dahil mga ginagamit naman natin is hindi naman natin nabibili from na one-stop shop, no? Syempre, iba-iba din yan. So, madami tayong binabayaran, nagbabayad tayo ng tax, lahat
dapat kinoconsider natin yan para hindi rin tayo malugi. So, kwentuhan lang muna tayo. Meron nag-inquire sa akin na bibili siya ng incubator, no? So, ngayon na nag-uusap kami, so okay naman sana, no? Not until sinabi ko yung presyo ng gusto niyang unit. So, nabigla siya. Sabi niya, ha? Bakit napakamahal naman ng presyo mo? So, sa ganito is nakakabili naman ako ng 1.5 lang. Honestly speaking, mga ka-backyard, no, marami na ako naging kliyente na nakabili rin na sinasabi niya ni ma'am na produkto, no? Pero hindi rin nagtagal, hindi niya nagamit, hindi nakapagpapisa. Ang tanong ba is nakamura ka ba doon or mas lalo pa yata napamahal, ano? So, syempre, bumili ka ng isang bagay na hindi mo naman napakinabangan. So, ayun, no? Marami na ako naging kliyente na pumunta sa akin, na dala-dala yung mga unit nila from online na sinasabi, una, papagawa lang. And then, syempre, hindi mo rin magawa since pag nasira kasi yung isang materyales, lalo na sa online mo nabili, konektado na siya lahat no? So, hindi mo na siya maayos pa. Not unless bumili ka na lang talaga ng panibago. So, gaya na lamang nitong ipapakita ko sa inyo, ito, pinagawa niya sa akin tong unit dito sa kaliwa. Ayan. So, nakabili siya online nitong pinapakita ko sa inyo dito, no? Ayan. So, una, papagawa niya lang sana sa akin, pero nakita ko, no, hindi na siya talaga maayos totally. Dahil, kung irerekta mo man ito, hindi na siya magiging automatic. So, yan, no? Unlike dun sa, kung sakali man, yung nakakalas-kalas siya, ito kasi isahan na ang materyales niya, konektado sa lahat. So, pag nasira, palit, no? Kumbaga, disposable po ang mga ganitong klase. So, balik tayo sa mga gawa natin. Marami na akong naging kliyente na 4 years, so 5 years na nakabili sa akin at nasiraan halimbawa ng thermostat. Yun, mag-guide pa natin, no? Minsan, pinapalitan ko yung mga thermostat nila nang wala ng bayad. So, yun, bilang ano na rin sa kanila, after sale service, no? So, ngayon, nakapag-cut na tayo nitong ating mga materyales na gagamitin sa ating tray. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Kailangan pa natin ng sander. So, from ganitong itsura, so, yan. Lilihain muna natin to gamit itong ating sander. So, ayan mga ka-backyard, parati kong tatanggap sa mga nagiging kliyente ko na napakapulido naman ng gawa mo. Even yung mga nagwo-walk-in dito sa shop natin, sinasabi nila na napakaganda ng mga nagagawa natin. Pulido lahat, no? So, malinis ang pagkakagawa. O, hindi nila kasi nakikita yung ganitong proseso, no? Nakikita na lang nila is yung price ng mismong product. So, bago natin mabuo, so, gagamit talaga tayo ng madaming materyales, no? Na gagastos talaga tayo bago tayo makabuo ng quality na produkto. So, after nyan, ito na yung ating mga tray. Napinturahan na natin, nalagyan na natin ng screen, at i-install na natin dito sa ating mga incubator. Yung kanina pinakita ko sa inyo, yun yung budget meal. Itong ating 3 layer, ito ay nagkakahalaga ng 4,300. Kasama na yun yung shipping fee, no? Nationwide tayo ngayon, mga ka-backyard. Luzon, Visayas, Mindanao ang nakikater natin, ano? So, yan. Yung kanina, nakita nyo, nililiha pa lang natin itong ating mga tray. Ngayon ay buo na. So, yan. Lahat to, nabili na din. Sold na rin to lahat, mga ka-backyard, no? Kunin na to mamaya ng courier natin. Papaship na natin ito sa iba't ibang lugar na din to makakarating. Available to sa Shopee. No, wala tayong TikTok shop, wala tayong
Lazada, Shopee lang po mga ka-backyard. So kung meron man kayo nakikita na na available kung saan, sa Primeros lamang po ito. Yun lang po yung legit na page or shop, no? Marami kasing mga nagpo-post na hindi sa akin. So, yan. Ito na yung after ng ma-install natin. Ito na yung kakalabasan niya. So, ito ay 120 capacity, no? Manual to, mga ka-backyard, manual turning. So, syempre, kung meron tayong semi-automatic, meron din po tayong fully automatic, ano? So, depende yan sa capacity na gusto nyo, pero ang pinakamaliit nating capacity ay 126. Yun po yung sa fully automatic, ano? So, binubuo ito, mga ka-backyard, ng 56 egg tray setter at 70 hatcher. Ayan, STC 1000 ang gamit nating thermostat. Meron din tayong Sino timer para automatically mag-swing yung egg sa ating sinet na time, no? Meron din itong on and off switch at saka hygrometer, no? Gumamit din tayo dito ng toggle lock at ng continuous hinges para mas matibay yung ating pintuan. Hindi tayo gumagamit ng ordinary na bisagra, no? So, yan, kung ano yung nakikita nyo, yun po yung matatanggap nyo. So, nagre-range ito from 6,300 hanggang 6,500, depende po sa lugar nyo, no? Nationwide tayo, mga ka-backyard, at kung meron man mas mura dito na klase ng incubator na fully automatic, ay magduda na po kayo, no? Dahil nagre-range talaga siya na 6,000 to 9,000 sa ganong klase ng capacity, 126. So, ito po, mga ka-backyard, same capacity, 126 din, pero iba ang specs. So, ipapakita ko sa inyo, no? Sold na din to, mga ka-backyard. Papunta to ngayon sa Pampanga, Angeles City, no? So, ito naman, ang price nito is 11,000. So, bakit iba ang presyo niya? Pero, same naman sila ng capacity. So, papaliwanag ko sa inyo at i-discuss ang kanyang specs, no? So, kung dun sa kanina ay manual ang paglalagay natin ng tubig, dito naman ay automatic na din. So, ito ay fully automatic incubator. Ito yung kanyang water reservoir. Papunta to dun sa loob kung saan hindi na siya mauubusan ng tubig, no? Hindi ka na mayat maya pa maglalagay. Ito yung ating hygrometer, mga ka-backyard. No, dito tayo titingin kung gaano kataas yung humidity sa loob. At ito naman yung ating egg candler, which is kapag nakapatay yung ating mismong incubator, hindi po mag-on itong ating egg candler. Not unless i-switch on mo yung ating incubator, ayan, dun mo palang mo-on itong ating egg candler. So, ideally, paggabi lang tayo talaga magka-handling ng itlog. So, off lang natin yan every time na tapos tayo mag-candling. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Ito, may itlog tayo dito. Isasalpak lang natin, no? Dito sa butas. Ayan, ngayon, umaga. Kaya, ideally talaga, gabi tayo dapat mag-candling para kitang-kita or visible yung ating itlog, no? Pag sisilipin natin. So, ngayon, umaga, wala ka talaga makikita dyan. So, sa rounded side tayo maglalagay or isasalpak dun sa butas yung rounded side para makita natin talaga yung similya, no? So, ito yung kabuuang unit niya, mga ka-backyard. Ipapakita ko lang sa inyo from side to side. Ito yung tinutukoy ko kanina na continuous hinges. Ayan. Kapang cabinet, no? So, mas matibay kasi yan compared to ordinary na bisagra, no? So, yan. Ito yung ating water reservoir. Ayan, no? Kung makikita nyo, malaki-laki na to. Siguro, abutin na to ng 2 weeks bago ko ulit maglagay ng tubig, no? Bago niya maubos yan.
So, continuous yan, hindi na tayo maglalagay ng tubig sa loob. No? Dito na tayo magbe-base. So, kung nangalahati ito, pwede nyo na ulit siyang refillan para hindi siya matuyuan. Ano? So, ito ngayon, papakita ko sa inyo yung loob niya, mga kabakerd, no? Ito ay 11,000 pero hindi doon kasama yung shipping fee. No? Provide nyo po yan. Ito po yung kanyang loob, mga kabakerd. Meron siya, ito yung kanyang water tub. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, hindi yan naapaw. Pero continuous ang tubig niyan. No? Hindi yan matutuyuan as long as may tubig yung water reservoir natin. So, ito yung kanyang bulb. No? Aangat yan once na ma-reach niya yung level ng tubig natin. So, bababa na lang yung bulb kapag medyo natutuyuan siya. So, yun yung time na magre-refill siya ng tubig. Ito naman yung kanyang egg tray. No? Push and pull to, mga kabakerd. Unlike yung kanina, fix po yun. Yun yung pinaka-budget meal natin na fully automatic. Ayan. Kapag maglalagay po tayo ng itlog, no? Yung rounded side, yung nasa taas. Yung pointed po ang lagi nating ilalagay sa ilalim, no? Kasi kapag ganyan, mamamatay yung similya sa loob, so hindi siya matutuloy. Kasi yung air pocket niya is nasa ilalim. So, yan, no? Pag maglalagay kayo sa likod, hahatakin nyo lang po ito. Ito yung pagkakaiba niya doon sa unang unit na pinakita ko sa inyo. Ito ay push and pull, no? Yung kanina ay hindi. So, sa kanyang egg hatcher, ito, kung mapapansin nyo, aluminum type na din siya, no? Yung kanina ay mesh wire lang ang gamit natin, hindi siya covered ng aluminum. So, ito ay aluminum tray. Dito naman natin ilalagay yung mga itlog once na inabot na siya ng 15 days, no? So, yun yung mga kaibahan nila doon sa unang unit na pinakita ko sa inyo kanina. So, yun. Gusto ko lamang kayong i-update kung ano na nga bang status natin na ngayon, no? So, active pa rin naman tayo. Though hindi lang tayo masyadong nag-upload na dito sa YouTube natin. Though, planning to continue naman sa pagbablog. At sana ay magkaroon tayo ng time for that, no? So, yan, mga kabakerd, regarding sa mga nagpaplano na magpagawa ng sarili nyo incubator at interesado, mag-message lamang kayo. Yan, yung ating brand name, no? Primeros Egg Incubator Manufacturing. So, we are located at Zone A, Jasmine Street, San Miguel, Tarlac City, no? So, we ship nationwide via JNT and Flash Delivery Express, no? So, yan mga kabakerd, sa mga nagpaplano, message nyo lamang po ako sa ating Facebook page, Kabakerd Official, para nasa ganun, mas madali nyo ako ma-reach out, no? So, yan po yung mga kinabibisihan natin. At paumanhin kung hindi na tayo masyado nakakapag-upload. At sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Yun lamang sa ngayon, mga kabakerd. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.